Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon, muling bubukas ang pinto ng mga lihim at hiwaga. Dito sa Sigaw sa Dilim, maririnig ninyo ang mga kwentong hindi basta kwento, kundi mga bulong ng gabi, mga sigaw ng mga nilalang na nagtatago sa anino. Kaya kung handa na kayong pakinggan, isara ang ilaw, suotin ang inyong headset, at sabay-sabay tayong lumusong sa dilim ng kwento ngayong gabi. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng may 10 taong gulang na batang si Tikboy. Isang batang naulila sa kanyang mga magulang. Nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang sinalakay sila ng isang pangkat ng mga aswang na kubot. Biniyag ng mga ito ang batang kasing edad niya at ginawa silang alipin sa isang isla na teritoryo ng mga aswang. Magmula noon ay maraming pagpapahirap na ang naranasan ni Tikboy. Sa pilitan silang pinaghahanap ng mga hayop sa gubat upang ipakain sa pinuno ng mga aswang na si Barok. Dito niya makikilala ang isang binatang si Metro, isang mahusay na mangangaso. Dahil sa pagtulong ni Tikboy sa mga batang kasama niya, parurusahan siya ng mga alagad ni Barok. Makikilala niya ang isang mahiwagang matanda na merong nagliliwanag na katawan. Pagkakalooban siya nito ng isang medalyon na tatalo at papatay sa malupit na pinuno ng mga aswang. Magtagumpay kaya si Tikboy laban sa puwersa ng kadiliman? Magagawa kaya niyang maitakas ang kasama niyang mga biyag? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng batang kinawawa sa teritoryo ng mga aswang. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Anak, Marita, Diyos ko po, gumising na kayo. Sinasalakay tayo ng mga piratang aswang. Tay, nandiyan na naman po ba sila? Oo anak, kaya't bilisan mo na. Gisingin mo na ang nanay mo, magmadali ka. Malapit na silang makarating dito sa bahay natin. Ang ilang mga bahay sa ibaba ng isla, sinunog na nilang lahat. Dinala nila ang mga batang kasing edad mo. Kaya bilisan mo ng kumilos, anak. Kailangan natin tumakas. Huwag na kayo magdala ng kahit na anong mga gamit. Tara na, bilisan nyo na! Tay, natatakot po ako. Saan po ba tayo pupunta ngayon? Kahit saan, anak. Basta hindi lang tayo maabutan ng mga pirata. Bilisan nyo ng kumilos, wala nang oras. Marita, samahan mo ang anak natin. Kailangan natin makasakay sa bangka. Kaya't huwag nang maraming tanong. Tara na! Opo, Tay. Nay, tara na po. Tay, sumama na po kayo sa amin. Oo, anak. Magkasama tayong aalis sa lugar na to. Nang ligtas. Sa likod tayo dumaan. Sa kusina, Marita. Humawak ka ng mabuti sa kamay ko. Ikaw naman, Tikboy. Mauna kang lumabas. Sige na! Opo, Tay. Tikboy, anak, bilisan mo. Nandito na sila. Nasira na nila ang pintuan. Bilisan mo, anak. Mauna na kayo ng nanay mo. Isama mo na siya sa pagtakas. At taarangan ko lang ang mga hayop na to. Bilisan mo na! Mula sa kinatatayuan ng may 10 taong gulang na batang si Tikboy, kitang-kita niya kung paanong nakikipaglaban ang kanyang ama sa mga nilalang na nagpupumilit pumasok sa kanilang maliit na tahanan. Isang malakas na pagtaga ang ginawa ni Mang Asbar gamit ang kanyang matalas na itak. Ngunit nakailag ang mga nilalang na may suot na maskara. Isang maskara
na gawa sa kahoy. Ngunit may muka ng mabangis na anyo ng demonyo. Nakakapangilabot ang kanilang pag-angil, pati na ang itsura ng katawan. Nanlalaki ang mga mata ni Tikboy nang mula sa likuran ng kanyang ama ay kitang-kita nilang mag-ina ang pagdukot sa puso ng kanyang ama na si Mang Asbar. Ipinakita ng aswang kay Tikboy ang tumitibok na puso ng kanyang ama at sa isang iglap ay kinain ito ng buo ang puso ni Mang Asbar. Sumuka ito ng malapot na dugo, kasunod ng paglagabog ng saig mula sa bumagsak na katawan ni Mang Asbar. Dala ng nakakapangilabot na itsura ng mga aswang, sumugod naman ang kanyang ina na si Marita dahil sa labis na galit. Nakipaglaban ito at tila walang pakialam sa sarili nitong buhay. Kaya naman, hinanap niya ang itak ng kanyang ama. Nakita niya yon na nakasabit sa likod ng pinto. Kinuha niya ang itak at matapang na sinugod ang mga aswang. Ginamit niyang panlaban sa mga nilalang na walang tigil sa pag-angil habang pinag-aagawan ang katawan ng kanyang ama na wala ng buhay na nakahandusay sa sahig. Mga hayop kayo! Pinatay niyo ang tatay ko! Papatayin ko kayong lahat! Isang malakas na pagtaga ang ginawa ni Tikboy gamit ang kanyang itak. Tumama yun sa balikat ng aswang na may hawak sa liig ng kanyang ina. Kaya lang, hindi nito ininda ang sugat na tinamo nito mula sa talim ng itak. Sa halip, buong lakas pa nitong kinagat sa liig si Marita. Kitang-kita ng batang si Tikboy kung paanong bumaon ang matutulis na pangil ng nilalang sa liig ng kanyang ina. Nagkikikisay ang katawan ni Marita. Bumulwak ang dugo mula sa sugat. Namilipit ito at nanigas ang tuhod dahil sa labis na sakit. Kasunod ng pagbagsak ng katawan nito sa tabi ng kanyang ama. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ni Tikboy, gumuho ang kanyang mundo. Tila pinukpok ng martilyo ang kanyang ulo sa labis na takot nang makitang wala ng buhay ang kanyang mga magulang. Nay! Tay! Papatayin ko kayong lahat! Pinatay niyo ang mga magulang ko! Magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Manasanang aatake ulit ng taga si Tikboy para patayin ang nilalang na kumagat sa liig ng kanyang ina. Ngunit nahawakan nito ang kanyang kamay na may tangan sa itak. Nabitin ang kanyang kamay sa ere, kasunod ng paghawak sa tigkabilaan niyang braso ng dalawang lalaking nakamaskara. Nagpupumiglas siya at kinagat ang kamay ng mga ito, pero mas lalong humigpit ang pagkakakapit ng kamay ng dalawang lalaki. Bigla siyang sinuntok ng nilalang na kumagat sa kanyang ina. Tinamaan siya sa sikmura at namilipit ng dahil sa labis na sakit. Kaya naman, bumagsak siya sa saig na tabla kung saan nakahandusay rin ang kanyang mga magulang. Si Mang Asbar, na dilat ang mga mata at nakanganga ang bibig, ay naliligo sa sarili nitong dugo. Habang ang kanyang ina naman na si Marita ay nakadilat rin ang mga mata at nagkulay ube ang leeg dahil sa pagkakasipsip sa dugo nito. Mas lalong naramdaman ni Tikboy ang tila nag-aapoy niyang galit sa mga nilalang na pumatay sa kanyang mga magulang. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa loob ng kanilang bahay. Itay! Inay! Gumising po kayo! Huwag niyo po akong iiwan! Bumangon po kayo! Hindi pa kayo patay! Bumangon po kayo, nakikiusap po ako! Huwag niyo po akong iiwan!
Itay! Mahigpit at punong-puno ng pag-asa ang puso ni Tikboy na sana ay panaginip lamang ang lahat at hindi totoo ang kanyang mga nakikita. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng kanyang mga magulang. Halos mapunit ang damit ng mga ito sa pagpapakalat niya ng iyak at pagtawag sa kanyang ama at ina. Ngunit walang tugon. Hindi na gumagalaw ang kanyang mga magulang. Tuluyan na siyang iniwan ng mga ito. Tila nandidilim ang kanyang paningin. Parang may libu-libong kutsilyo ang tumama sa kanyang puso. Nahihirapan siyang huminga. Para siyang nauupos na kandila dahil sa labis na sakit. Ang masaya nilang kwentuhan kanina bago matulog ay nauwi sa isang masaklap na kasawian. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang hahawakan na sana niya ang mukha ng mga ito, umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng pinuno ng mga aswang sa labas ng kanilang bahay. Ano pang hinihintay nyo? Lumabas na kayo rito. Dalhin nyo mga bilyag. Wala kayong ititirang mga bata sa isla na to. Isakay nyo silang lahat sa bangka at dalhin sila sa ating isla. Kasunod ng makapangyarihang tinig ng pinuno ng mga aswang, naramdaman ni Tikboy ang mahigpit at mainit na kamay ng mga alagad ng pinuno na nagsalita kanina. Hinawakan siya sa tigkabilaan niyang braso. Sapilitan siyang itinayo. At kahit na anong pagpupumiglas pa ang gawin niya, wala siyang lakas para makawala. Walang kakayahan ang payat niyang braso kumpara sa malalaking kamay ng mga nilalang na may hawak sa kanya. Kaya naman, patuloy siya sa pagsigaw at pagwawala kahit nararamdaman niya ang sakit ng kanyang katawan. Saan niyo ako dadalhin, mga hayop kayo? Bitiwan niyo ang mga kamay ko! Mga halimaw kayo! Pakawalan niyo ako! Tila walang pakialam ang mga nilalang na may hawak sa kanyang mga braso. At bingi ang mga ito sa lahat ng pakiusap niya. Narinig niya ang malutong nitong mga tawanan. Tila ba masaya pa ang mga ito sa nangyari sa kanyang pamilya. Habang kinakaladkad siya papalayo sa kanilang bahay, ni hindi niya rin inaalis ang kanyang paningin sa nakahiga niyang mga magulang sa sahig. Gusto niyang matandaan ang bawat detalye sa brutal na pagkamatay ng mga ito. Sa isip ni Tikboy ay ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Isinusumpa niyang brutal din niyang papaslangin ang mga halimaw na pumatay sa kanyang ama at ina. Aalisin din niya ang mga ito ng puso, lalong-lalo na ang kanilang pinuno. Pagkarating nila sa dalampasigan kung saan ay nakaparada ang bangka, narinig ni Tikboy ang boses ng pinuno ng mga ito. Yan lang ba nakuha nyo sa bahay na yon? Kulang pa mga bata na dala nyo. Maghanap pa kayo. Halughugin nyo ang bawat sulok ng isla. Sumagot ang lalaking tinanong ng pinuno. Sinabi nitong wala ng ibang bata ang natitira sa isla at siya lamang ang nakuha sa huling bahay na pinuntahan ng mga ito. Kaya naman, pahablot na hinila si Tikboy paakyat sa bangka. Habang sumasampa sa bangka, ay narinig niya ang hampas ng alon sa gilid ng kanilang sasakyan. Ngunit mas malakas ang naririnig niyang sigawan, iyakan at pagmamakaawa ng mga batang naunang sumakay sa bangka. Kagaya niya, ay mga bihag rin ang mga ito. Naulila rin sa mga magulang nang dahil sa malupit at walang awang mga nilalang, kasabay ng pag-abante ng kanilang sasakyang pandagat. Patulak siyang ibinalya sa bangka kasama ang mga batang lalaki na halos kasing edad niya. May mga sugat sa katawan ng mga ito at mapula ang mga mata
nang dahil sa labis na pag-iyak. Ang ibang mga bata naman ay nakasiksik sa dingding ng bangka. Bakas ang takot sa muka at nanginginig ang katawan habang naglalayag sa dagat ang kanilang sinasakyan. Hindi pa rin tumigil ang mga bata sa pag-iyak. Umalingaw-ngaw ang boses ng pinuno sa katahimikan ng gabi. Magsitigil kayo! Lintik na ang iingay ninyo! Hoy ikaw, Roman! Patayin mo ang batang umiiyak! Ayoko ng maingay! Nang marinig ng mga batang umiiyak ang sinabi ng pinuno ng mga aswang, biglang nawala ang tunog ng pag-iyak sa paligid. Ang tangi na lamang maririnig ay ang nanginginig na paghinga ng mga ito, habang si Tikboy ay nag-iisip kung paano siyang makakatakas sa bangka. Balak niyang tumalon sa tubig upang lumangoy papalayo. Kaya lang ay natitiyak niyang hahabulin din siya ng bangka ng mga aswang, at kapag minalas pa, baka sa dagat na rin siya mamatay. Kaya naman, pinagmasdan niyang mabuti ang anyo ng mga nilalang na sumalakay sa kanila. Higit na mas malaki ang mga ito sa normal na sukat ng mga tao, lalo na ang pinuno ng mga aswang. Bukod sa malaki nitong pangangatawan, ay tila makapangyarihan din ang bawat iutos nito sa mga tauhan. Kapag nagkamali, ay buhay rin ang magiging kapalit. Maya-maya pa ay tinanggal ng pinuno ang suot nitong maskara. Sadyang ipinakita nito ang anyo sa kanila. Tumambad sa paningin ng mga batang naroroon ang nakakatakot na anyo ng pinuno ng mga aswang. Malaki ang bibig nito. Nakalitaw ang malaalimangon labi. Maging ang malalagari nitong mga ngipin ay nalantad din sa kanilang paningin. Ngunit unti-unti itong nagbago ng anyo. Bumalik ito sa pagiging tao. Bakas ang mabagsik na anyo sa muka ng isang pinuno. Ang mga alagad nito ay nagtanggal din ng maskara at bumalik sa dating anyo bilang isang tao. Lahat sila ay may itim na kulot ang buhok. Ngunit ang katawan ay tila bato na parabang hindi kayang tablan ng kahit na anong sandata. Kumikintab ang balat dahil sa pawis at pagtama ng sikat ng buwan sa katawan ng mga ito. Pumagitna ang katahimikan sa kanilang paligid habang isinasayaw sila na parang duyan dahil sa pagtama ng malalaking alon sa kanilang bangka. Nabaling ang kanilang atensyon sa pinuno ng mga aswang, lalo na nang bigla itong nagsalita. Lahat ng bata na may mahihinang loob, itapon sa tubig at ipakain sa paging. Ang matitirang matatapang, ang dadalhin natin sa isla. Gagawin natin silang mga ngaso sa gubat. Sila ang maghahanap ng pagkain para sa atin. Kaya walang puwang ang mga duwag. Patayin kagad ang mga batang walang silbi at pakinabang. Kumuha ulit kayo sa karatig na isla kapag hindi pa sapat ang bilang nila. Hindi napigilan ni Tikboy ang galit sa kanyang mga narinig. Hindi sila mga bagay na dapat ikulong at gawing alipin para lamang humanap ng pagkain ng mga ganong klaseng nilalang. Kaya naman, tumayo siya at dinuro niya ang pinuno. Tumulo ang kanyang luha dahil sa labis na galit. Naalala niya ang kanyang mga magulang. Wala kang kasing sama, halimaw ka! Hindi kami mga bagay at tau-tauhan nyo para sumunod sa mga utos nyo. Pagbabayaran nyo ang ginawa nyo sa pamilya naming lahat. Mukhang nakakita na ako ng batang magiging alipin ko. Hoy, ikaw bata. Halika. Lumapit ka sa akin. Hindi ako lalapit, hayop ka! Wala kang kasing sama. Ang dapat sa'yo, pinaparusahan sa impyerno! Gusto mo ba na unahin kitang ipadala sa impyerno? Sige, hawakan niyo yan
Ilapit niyo sa akin ang batang yan. Lumapit kay Tikboy ang dalawang lalaki. Hinawakan siya si tigkabilaan niyang mga braso at sapilitang inilapit sa pinuno ng mga ito. Bitiwan niyo ako! Pakawalan niyo kaming lahat dito! Hindi kayo magtatagumpay! Mga demonyo kayo! Saktong paglapit ni Tikboy sa kinatatayuan ng pinuno ng mga aswang, lumapat sa kanyang muka ang matigas nitong palad. Halos mahilo siya sa lakas ng pagkakasampal nito sa kanyang muka. Pakiramdam niya, namula at namanhid ang kanyang pisngi. Umagos ang mainit na pulang likido sa kanyang bibig. Ngunit hindi siya nagpakita ng takot sa pinuno. Matalim ang kanyang tingin na sinalubong ang paningin nito. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung hindi marunong sumunod. Kapag sinabi kong lumapit ka, lumapit ka! Hindi ako natatakot sa'yo. At lalong hindi kita susundin. Kahit na anong gawin niyo sa akin, hindi niyo ako mapapasunod. Sa Diyos lamang ako susuko. Huwag mo kong hahamunin, bata. Iba akong magalit. Kahit tumawag ka pa sa kahit na kaninong Diyos na sinasabi mo, gagawin ko kung ano ang gusto ko. Gaano ka ba katapang, ha? Higit pa sa inaakala mo, lalaking hukluban! Muling dumapo ang sampal sa muka ni Tikboy. Sa pangalawang pagkakataon ay naramdaman ni Tikboy ang sakit ng sampal ng isang pinuno. Isang bagay na kahit kailan ay hindi niya naranasan sa kanyang mga magulang. Kaya naman, dahil sa malakas na pagtama ng palad nito sa kanyang pisngi, bumagsak siya sa saig ng bangka kasama ang mga batang takot na takot sa nakikitang pananakit ng pinuno kay Tikboy. Tumayo ng tuwid ang pinuno, saka lumapit sa kanya at umupo ng patingkayad. Yumuko ito at dinakot ang kanyang buhok sa ulo, saka itiningala ang kanyang muka sa langit. Gusto kong malaman kung gaano ka katapang. Patitiklupin kita sa harap ng mga alagad ko. Kahit na anong gawin mo, hindi mo ako mapapatiklop dahil hindi ako papel. Patayin mo na lang ako. Hindi ako natatakot sa'yo. Dahil sa oras na makawala ko rito, ako ang papatay sa'yo at uubusin ko kayong lahat. Ngumisi ng nakakakilabot ang pinuno ng mga aswang. Saka nito binitiwan ang kanyang buhok. Tumayo ito at tumingin sa isang lalaki na malapit sa batang nanginginig sa takot. Kinaladkad nitong papalapit sa pinuno ang batang lalaki na mas malakas na ang pag-iyak dahil sa takot. Isang tanong, isang sagot lang ang magliligtas sa buhay ng batang ito. Hinawakan ng pinuno ng mga aswang ang ulo ng batang lalaki. Pagkatapos ay hinugot sa bewang nito ang matalas na punyal na kasing talas ng blade. Idinikit ng pinuno ang talim sa leeg ng bata na nagkandaihi sa short dahil sa takot. Anong gagawin mo sa kanya? Anong gagawin mo sa kanya? Gusto ko lang makita kung gaano ka katapang. Ipapakita ko sa'yo kung sino ang hinahamon mo. Kung gaano rin ako kalupit na dapat mong katakutan. Ngayon lamang ako nakakita ng ganyang klaseng katapang na bata. Kaya ipapakita ko rin sa'yo na hindi mo ako kaya. Huwag mo siyang papatayin. Huwag mo siyang idamay. Isang tanong, isang sagot. Susunod ka ba sa akin? O lalaslasin ko ang leeg ng batang ito sa harap mo? Hindi kagad nakasagot si Tikboy. Dahil ibubuka pa lamang niya ang kanyang bibig, ay nilaslas na ng pinuno ng mga aswang ang leeg ng batang lalaki. Nagpalakpakan ang mga alagad nito habang ang katawan ng batang lalaki na bumagsak sa saig ng bangka ay nagkikikisay ang katawan. Bumulwak ang dugo mula sa sugat nito.
Kumalat yun sa sahig, kasabay ng pagbuhat ng lalaki sa katawan ng bata at itinapon ito sa tubig. Halimaw ka! Wala kang puso! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya! Mas brutal kang mamamatay! Tandaan mo yan! Ipinakita ko lang sa'yo kung anong mangyayari sa mga kasama mo sa oras na subukan mo pang kalabanin ako. Isang pagkakamali mo lang, buhay ng mga batang ito ang magiging kapalit. Ako na lang ang patayin mong hayop ka! Hindi mo dapat sila dinamay! Huwag mo akong uutusan. Ako ang pinuno rito, kaya ako ang dapat na masunod. Batas ang aking utos at walang sino man ang hahadlang sa lahat ng mga gusto ko. Kaya kung ayaw mong mamatay ang mga batang ito, sumunod ka sa lahat ng mga ipag-uutos ko. Kaya kapag sinabi kong luhod, lumuhod ka! Hindi ako luluhod sa'yo kahit kailan! Sa Diyos lamang ako luluhod! Dala ng galit ng pinuno ng mga aswang, kinuha naman ito ang isang batang babae na ayaw humiwalay sa isa pang batang lalaki. Kaya naman, napabalikwas ng upo si Tikboy. Napilitan siyang lumuhod paharap sa pinuno ng mga aswang habang nanginginig ang buong katawan dahil sa galit. Nakikiusap ako sa'yo! Pakawalan niyo ang batang babae! Gagawin ko na ang gusto mo! Gagawin ko na! Yan! Ganyan nga. Luluhod ka rin naman pala. Pinahirapan mo pa ako. Tila pinukpok ng maso ang dibdib ni Tikboy. Sobra ang galit na nararamdaman niya. Sa isip niya ay parang unti-unti siyang pinapatay. Ang pagluhod para sa kanila ay larawan ng puri, dangal at pagkatao. Kaya kung luluhod siya sa harap ng isang halimaw, ay pagpapakita yon ng pagsamba sa kapangyarihan ng isang masamang nilalang. Para siyang nanliliit sa kanyang sarili. Kaya naman, isinumpa niya na pagbabayaran ng mga ito ang malupit na sinapit nila sa kamay ng mga aswang. Lalo na sa buhay na kinitil ng mga ito sa kanilang isla. Hindi na malaya ni Tikboy na dumaong na ang bangka sa isla ng mga aswang. Nalaman niya rin na Barok ang pangalan ng pinuno ng mga ito. Kaya itinitak niya sa kanyang isip na hindi niya kakalimutan ang pangalan na yun. Ang unang pagtapak niya sa buhangin ng isla ay siya ring simula ng pagsubok sa kanyang buhay. Pagbaba nila sa bangka, pinalibutan sila ng maraming lalaki. Tila wala ng ibang paraan para makatakas sila sa pinagdalhan sa kanila. Habang ang mga batang kasama niya at batang babae na nakilala niya sa pangalan na Sarah ay umiiyak na nakasiksik sa kasama nitong batang lalaki. Kaya siyang pasunurin ng pinuno ng mga aswang sa pamamagitan ng buhay ng kanyang mga kasama. Kaya naman, magiging tau-tauhan siya ng mga ito dahil kapag nagkamali siya, buhay ng mga batang kasama niya ang kapalit. Inilinga ni Tikboy ang kanyang paningin sa paligid ng isla. Habang naglalakad paakyat sa burol, ay tanaw niya ang malawak na bakuran mula sa ibaba. Gawa yun sa bilog na kawayan, ngunit may mga barbed wire sa paligid. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makita ang pugot na ulo ng mga tao. Nakahilera ang mga yun sa labas ng bakod. Ang iba ay naaagnas na at inuuod. Sumalubong sa kanilang pang-amoy ang nabubulok na laman ng tao. Halos masuka sila sa matinding baho na nalalanghap nila, habang ang mga aswang sa kanilang tabi ay tila yun pa ang nagsisilbi nilang pabango, dahil ang iba ay lumapit pa sa pugot na ulo at inaamoy
na parabang masarap itong pagkain. Pumikit si Tikboy. Ayaw niyang makita ang eksenang yun habang tinatahak nila ang daan papalapit sa kinaroroonan ng teritoryo ng mga aswang. Inabala ni Tikboy ang kanyang sarili sa paglinga sa paligid. Umaasa siyang may paraan at daan para makatakas. Malaki ang isla, kaya madaling makapagtago sa mga aswang. Ang kailangan lamang niya ay pag-aralan ang lugar ng isla. Ang batang yan, sa bahay ko. Doon niyo siya dalhin. Utos ni Barok sa dalawang lalaki na may hawak sa tigkabila ang braso ni Tikboy. Maya-maya pa ay dinuro ito ni Barok. Hoy, ikaw bata! Huwag mong subukan tumakas. Dahil hindi ako magdadalawang isip na ubusin ang mga batang biyag namin. Paano ako makakatakas? Hawak niyo ang mga buhay nila. Kapag kausap mo ko, galangin mo ko para maramdaman ko na alipin talaga kita. Sa oras na marinig ko pa ang walang galang mong pagsasalita sa akin, puputulin ko talaga ang dila mo. Naiintindihan mo ba? Matagal bago sumagot si Tikboy. Kailangan niya nang tanggapin na hawak na siya sa leeg ng pinuno ng mga aswang. Kaya bilang tugon ay sunod-sunod na pagtango ang ginawa niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang pinag-iinitan nito bago siya kinaragkad ng mga tauhan ni Barok. Ramdam na ramdam niya ang bigat sa lugar na yon, lalo na nang makita niya ang itsura ng mga bahay na gawa sa kugon at kawayan. Tila nagpapahiwatig yun ng matinding panganib. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating nila ang isang malaking bahay na pinapalibutan ng maraming alagad. Bawat isa ay may hawak na pana. May pinturang itim ang muka ng mga ito. Natitiyak niyang lahat ay mga aswang na kung tawagin ay kubot. Mga nilalang na may kakayahang magpalit ng anyo at may nakakatakot na buhay na buhok. Hindi sila agresibo sa araw, ngunit kaya nilang mag-anyong tao, mamuhay ng normal. Kaya naman sila ang itinuturing na piratang aswang. At sa kasamaang palad, isa sila sa islang sinalakay ng mga ito para gawing mangangaso na maghahanap ng pagkain para sa kanilang pinuno. Ginagawa silang alipin bilang pagpapakita ng kapangyarihan ng mga ito. Kapangyarihang maging mas malakas na nilalang kumpara sa totoong mga tao. Pagkalipas ng ilang sandali, pabalyang itinulak sa loob ng balkonahe ang batang si Tikboy. Nakita niyang naunang pumasok sa loob ng bahay si Barok. Lumabas naman ang asawa nito at isang batang lalaki. Tinawag ni Barok ang anak nito sa pangalan na Magno. Ipinakilala nito si Tikboy at sinabing bagong laruan ito ng kanyang anak. Pagkatapos ay iniwan sila nito sa balkonahe at pumasok ito sa silid. Ngumisi ng nakakaloko si Magno. Hindi ito nag-aksaya ng oras. Ang mga kamay ni Tikboy na nakatuon sa sahig ng kawayan ay inapakan nito na parang nagdudurog lamang ng upos ng sigarilyo. Ngunit hindi nagpakita ng sakit at takot si Tikboy. Matapang niyang tinitigan ang batang maangas. Nakaangat ang itaas na labi nito bilang pagpapakita ng kasamaan ng ugali. Sige lang, saktan mo lang ako hanggat gusto mo. Dahil magagamit din kita para patayin ang tatay mo. Magsama-sama kayo sa impyerno! Yumuko si Magno. Isang malakas na suntok ang dumapo sa muka ni Tikboy. Nabaling ang kanyang paningin sa kabilang direksyon at muling dumugo ang kanyang labi. Muli siyang tumitig sa muka ng batang lalaki.
Ipinakita niya na kung wala lamang buhay na malalagay sa panganib, ay uunahin niya ng patayin ang batang kaharap. Bata ka pa lang, pero napakasama na ng ugali mo. Paano pa kaya kapag malaki ka na? Ilan pa kayang buhay ang papatayin mo, kagaya ng malupit mong ama? Ngumisi lamang ng nakakaloko ang bata, kasabay ng pagdura nito sa kanyang muka. Kaya naman, yumuko na lamang siya upang pigilin ang nag-uumapaw niyang galit sa kanyang dibdib. Ngayong nasa isla na siya ng mga aswang, kailangan niyang maging matibay at matapang para makamit ang hustisyang nararapat para sa kanyang mga magulang. Muli niyang inalala ang malupit na sinapit ng kanyang ama at ina. Sa isip ni Tikboy, kung ano ang ginawa ng mga ito sa kanyang mga magulang, ay doble ang pagpapahirap na gagawin niya sa mga aswang. Ang tanong na lamang sa kanyang isipan ay kung paano niya yun gagawin. Paano niyang itatakas ang mga kasama niyang bihag. Ilang sandali pa ay bumalik na si Barok. Nakapagpalit na ito ng damit. Sumenyas ito sa anak na pumasok muna sa loob ng bahay, habang si Tikboy naman ay nanatiling nakayuko. Naramdaman niya ang dalawang mga kamay na humawak sa kanyang braso. Ipinasok siya at pabalyang itinulak papasok sa loob ng isang madilim na kwarto na ang dingding ay gawa sa sawali. Kasunod ng pagsara ng pinto, saka lamang nakahinga ng maluwag si Tikboy at isinandal ang katawan sa dingding ng kwarto. Dala ng matinding pagod at pananakit ng kanyang katawan, agad siyang nakatulog. Kinabukasan, nagising ang natutulog na diwa ni Tikboy dahil sa pagbuhos ng tubig sa kanyang muka. Naramdaman niya ang paghapdi ng sugat niya sa labid nang mabasayo ng tubig. Bumangon siya at nangihinang napaupo sa sahig. Nakita niya ang nakatayo na si Barok. Humithit ito ng tabako habang may dala ng pagkain. Bigla niyang naramdaman ang pagkalam ng kanyang sikmura. Kumain ka muna. Kailangan mo magpalakas. May gagawin ka ngayon. At huwag mo na subukan tumakas. Dahil alam mo na kung ano ang mangyayari. Ayoko pong kumain. Baka karnihan ng tao eh. Hindi ako aswang. Hindi ako hayop. Talaga bang hindi ka natatakot sa akin, ha? Hindi karne ng tao ang pagkain na yan. Dahil yan ang huli ng mga mangangaso sa bundok. Tuwing kabilugan lamang ng buwan kami kumakain ng karne ng tao. Sanay kami sa pagkain ng karne ng mga hayop. Kaya lang kami napipilitang kumain ng karne ng tao kapag hindi na namin kaya ang gutom. Kaya kung may batang pasaway, inuuna na namin kainin yun dahil ayaw ko talaga sa mga maiingay. Pinatay niyo ang mga magulang ko. Kaya kahit hindi kayo kumain ng karne ng tao, halimaw pa rin kayo sa paningin ko. Tama na! Naiingayan na ako sa bunganga mo. Kakain ka ba o hindi? Pababayaan kitang mamatay sa gutom. Pero kasama mo rin mamamatay ang mga kasama mong bata dito. Huwag niyo na pong gamitin ang mga kasama ko para lamang mapasunod niyo ako sa gusto niyo. Talagang ginagalit mo ko, ha? Sige, kung ayaw mong kumain, bahala ka. Pero ngayon, susunod ka sa mga ipag-uutos ko. Tinawag ni Barok ang mga tauhan nito sa labas ng silid ni Tikboy. Narinig ni Tikboy ang yabag ng mga paa ng alagad ng pinuno ng mga aswang na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Naramdaman niya ang paghawak ng kamay ng mga ito sa kanyang braso at sapilitan siyang kinaladkad palabas ng kwarto. Kinaladkad siya sa paglalakad papunta sa gitna ng kagubatan. Humantong sila sa malawak na damuhan habang tumutulo pa rin ang nabasa niyang damit.
Marami na ang mga batang naghihintay sa kanila roon. Ang iba ay mula pa sa ibang baryo at isla. Bakas sa mukha ng mga ito ang labis na takot at pag-aalala. Ipinwesto si Tikboy malapit sa batang iniligtas niya kagabi na si Sara. Nakatingin sila sa tauhan ni Barok. Nagsasalita ito sa unahan at nagpapaliwanag sa kanilang mga gagawin. Binigyan sila ng tig-iisang pana na may 5 pirasong palaso. Ayon sa lalaking nagpapaliwanag sa kanilang unahan, 5 pagkakataon lamang daw ang ibibigay sa kanila para humuli ng mga hayop sa kagubatan. Kapag walang naiuwing mga hayop, ay agad daw napapatayin at ipapakain sa pinuno ng mga aswang. Kinilabutan si Tikboy sa kanyang mga narinig. Hindi lahat ng mga batang naroroon ay marunong gumamit ng pana. Tanging siya lamang ang naturuan ng kanyang ama na humawak ng sandatang yun. Kaya hindi niya kakayaning magligtas ng buhay ng mga batang takot manghuli ng hayop. 5 palaso lang din ang hawak niya at hindi pa siya sigurado sa dami ng hayop na nakatira sa kagubatan. Maya-maya pa ay dumating na ang pinunong si Barok. Nagsalita ito sa unahan ng kanilang hanay. Ngunit sa kanya naman nakatingin na tila sinusubukan siya kung gaano siya katapang. Makinig kayo! 5 palaso kapalit ng buhay nyo. Ang walang may uuwing hayop na mahuhuli sa gubat ay alam nyo na kung ano ang mangyayari. Parurusahan ko kayo ng kamatayan. Ang lupit nyo, Mang Barok. Bakit kailangan nyo pa kaming pahirapan kung papatayin nyo rin naman kami? Huwag na kayo magpaasa. Ang totoo, ginagamit nyo lamang kami para sa pansarili nyong kapakinabangan. Tama ba? Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin alam kung bakit kayo nandirito, bata? Ano ba ang pangalan ng lintik na to? Palagi mong pinakukulo ang dugo ko, ah. Kung hindi ko lang gusto ang katapangan mo, sa bangka pa lang ay pinatay na kita. At sa tingin ko, malaki ang magiging pakinabang ko sa'yo. Tikboy ang pangalan ko. Na ang ibig sabihin sa amin malakas, kagaya ng sa kabayo. Subalit hindi niyo po ako mapapakinabangan. Dahil sa oras na makahanap ako ng pagkakataon para tumakas, isasama ko ang lahat ng biyag at susunugin ko ang isla nyo. Talagang pinapahanga mo ko, Tikboy. Yan talagang gusto ko sa mga alipid ko. Sige na, simulan na ang pangangaso. Tignan ko lang kung hanggang saan ang kakayahan mo. Isang malakas na sigaw ang narinig nilang lahat mula sa lalaking nagpapaliwanag kanina. Kasunod ng malakas na pagtambol sa dala ng mga ito na gong. Isa yung uri ng instrumento na may umaalingaw-ngaw na tunog sa kagubatan. Kayang magpalipad sa natutulog ng mga ibon. Yun din ang naging hudyat upang simulan ang paghahanap ng mga hayop sa gubat. Kaya naman, umiiyak ang mga batang lalaki sa pagtakbo papasok sa madilim na bahagi ng kakawyan. Habang ang batang babae naman na si Sara ay kampante na naglalakad kasabay niya. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Tikboy nang makita ang makapal na damo sa gubat. Tila maraming mababangis na hayop ang naghihintay sa kanila. Yun marahil ang ibig sabihin kung bakit sila ang ginagamit ng mga ito sa pangangaso para maiwasan ang bagsik ng mga hayop na nakatira sa kagubatan. Kanya-kanya sila ng direksyon ng daan na pinuntahan. Ang iba naman ay hindi naghiwalay sa iisang lugar dahil sa nararamdaman na takot. Si Sara na nag-iisang babae ay kasama niya at walang imik na pumwesto sa likod ng puno. Nakita niyang nakatingin ito sa usa
na nakatayo sa gilid ng puno ng kawayan. Hindi inaasahan ni Tikboy na mahusay gumamit ng pana ang batang si Sarah. Tinamaan nito ang usa sa ulo na agad nitong ikinamatay. Pagkatapos ay kinuha nito ang usa at hinila patago sa punong pinagkukublian nito. Maya-maya pa ay si Tikboy naman ang kumilos. Nakita niya ang isang baboy ramo na kumakain ng mga damo at nagdudukal sa lupa gamit ang nguso nito. Ilang sandali pa, itinutok niya ang kanyang palaso sa ulo ng baboy ramo. Sa pagbitaw niya ng tali ng pana ay lumipad ang palaso. Tinamaan ng palaso ang ulo ng baboy ramo. Tumagos yun sa kabilang pisngi ng hayop. Bumagsak ito sa lupa. Saka siya nagmamadaling lumapit sa kinaroroonan nito. Patawarin mo ako, baboy Ramo. Kailangan namin gawin ito para mabuhay kami. Yumuko si Tikboy. Binuhat niya ang baboy ramo at itinago sa makapal na halaman. Saka naglagay siya ng palatandaan sa mga puno upang hindi sila maligaw sa pagbabalik nila sa tribo ng mga aswang. Ilang sandali pa siyang naghanap hanggang sa mahiwalay siya sa kanyang mga kasamahan. Nakarating siya sa ilog, kaya lang nakita niya ang isang matandang lalaki na nakahiga sa lupa. May tama ito ng pana sa binti, kaya naman agad siyang lumapit dito. Nag-aalala siyang tinignan ang sugat ng matanda. Naisip niya na marahil ay isa rin itong aswang, ngunit higit na kailangan ng matanda ang tulong niya. Kaya naman mabilis niya itong nilapitan. Lolo, ayos lang po ba kayo? May sugat po kayo sa binti ah. Sino po may gawa niya sa inyo? Tulugan mo ko, iho. Marahil, nagpakawala na naman ng mga batang mangangaso ang pinuno ng mga aswang. Pambihira. Pati ba naman ako ay napagkamalan na hayop? Siguro po ay aksidente lamang po nangyari sa binti niyo, Lolo. Tulungan ko na po kayong tumayo. Pasensya na po ah. Hindi po kasi sila marunong gumamit ng pana eh. Kaya yan tuloy. Nadamay pa kayo. Isama po ako sa mga bata na nangangaso dito sa gubat. Ang sakit tuloy ng binti ko. Wala na siguro katapusan ang paghihirap kong ito. Patawarin niyo po ang may gawa nito sa inyo, Lolo. Buhay po namin kasi ang nakataya kapag wala kaming nahuling baboy Ramo. Kaya sa pagkakatarantat, pangamba ng nararamdaman ng mga kasama ko, lahat po ng gumagalaw sa damuhan o kakauyan ay patatamaan nila ng palaso. Yun lamang po ang paraan para mabuhay sila. Huwag po kayo magagalit sa sasabihin ko, Lolo ah. Isa po ba kayo sa kanila? Ang ibig ko po sabihin aswang nakubot din po ba kayo? Hindi ako kagaya nila. Kaya nga naririto ko sa gubat. Dahil dito ako nakatira, nagtatago ko sa kanila. Sa tingin ko, kasama ka sa mga batang biniyag nila, tama ba? Hindi pamilyar sa akin ang mukha mo eh. Ngunit nararamdaman ko ang kabutihan sa loob mo. Tama po kayo, Lolo. Hindi nga po ako taga rito. Biktima po kami ng pagsalakay ng mga aswang. Pinatay po nila ang mga magulang ko. Hindi ako maaaring tumakas sa kanila dahil papatayin po nila ang mga bihag. Talagang hindi ka makakatakas sa lugar na ito. Dahil isa itong isla na pinangangalagaan ng malupit na aswang. Nakasalalay sa iyo ang buhay ng mga kasama mo. Dahil nagustuhan ka ng pinuno nila, gagawa siya ng paraan para bumuo ng isang mabagsik na mandirigma sa katauhan mo. Gagawin kanyang aso na sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya. At makakaranas ka na pumatay ng tao para lang sa kanila. Malakas ang kutob kong nakita ng pinuno kung ano ang kakayahan mo. Kagaya ng pagkakaalam ko sa pagkatao mo ngayon. Teka, ano po bang ibig niyo sabihin, Lolo? Nakikita ko ang isang mahusay at matapang na batang mandirigma sa katauhan mo.
malayo ang mararating mo. Nakaguhit sa kapalaran mo ang lahat ng nangyayari sa'yo para hasain ka sa pakikipaglaban. Idagdag pa ang isang bahagi ng pagkatao mo na nagtataglay ng kakaibang lakas at enerhiyang tatalo sa pinuno ng mga aswang. Hala, sige na, umalis ka na. Gawin mo na ang lahat ng mga ipinag-uutos nila upang walang mamatay sa inyo. Darating ang araw na makakalaya ka sa kanila at makakamit mo ang matagal na hinahangad ng puso mo. Teka, sandali lang po. Paano po kayo? Paano po ang sugat nyo? Wag mo na akong alalahanin. Matanda na ako. Lahat ng sarap ng buhay ay naranasan ko na. Kaya baliwala kahit mamatay ako. Ang mahalaga, bumalik ka sa kanila. Gawin mo lahat para mailigtas ang mga kasama mo. Teka, sandali lang po. Sino po ba kayo? Ako si Lolo Berdoni. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita, bata. Tumayo si Lolo Berdoni at paika-ikang naglakad papasok sa madilim na bahagi ng kakawyan. Si Tikboy naman ay inilinga ang paningin sa buong paligid habang pinagmamasdan ang dugo na pumatak sa lupa. Maya-maya pa ay narinig niya ang kaluskos ng asong ligaw sa paligid. Agad niyang pinanayon at tumama sa noo ng hayop ang palaso. Marami siyang nahuli na hayop sa gubat. Ang ibang nahuli niya ay ibinigay niya sa mga batang walang nahuling hayop. Pagkalipas ng ilang oras na paghahanap, ay tuluyan ng naubos ni Tikboy ang kanyang palaso at ang ibang mga palaso ng kanyang mga kasamang bata. Narinig nila ang malakas na tambol sa labas ng gubat. Hudyat yun ng pagtatawag sa kanila pabalik sa labasan ng gubat. Kaya naman, nagmamadali silang tumakbo, makarating lang sa malawak na parang o damuhan. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo, ay nagulat siya sa kanyang nadatnan. 3 batang lalaki ang nakita nilang nakaluhod sa harap ng galit na si Barok. Walang nahuli ang mga ito, ngunit wala na ang mga palaso. Kaya naman, hindi pa man sila nakakalapit ay sabay-sabay nang ginilitan ng leeg ang mga ito, habang ang ibang alagad na naroroon ay nag-aagawan na sumunggab sa leeg ng mga batang pinatay. Sinipsip ng mga ito ang dugo mula sa hiwa ng talim sa leeg ng mga kaawa-awang mga bata. Ipinikit ni Tikboy ang kanyang paningin. Nanginginig ang kanyang kamay na naikuyom niya ang kanyang kamao. Bumaon ng kanyang kuko sa palad niya. Dala ng labis na galit ay bumaon ng kanyang ngipin sa labi niya. Nanginginig ang katawan ni Tikboy. Ngayon lamang siya nakakita ng ganong klaseng pagpatay. Pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga ng mga sandaling yon. Naririnig niya ang iyakan ng mga kasama niyang biyag na nakakita sa pangyayari. Narinig din niya ang paglagok ng mga aswang mula sa dugong iniinom sa leeg ng mga bata. Dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata at nakita niyang nakatingin sa kanya si Barok. Nakangisi na parabang nagtagumpay ito sa laban dahil nakita nito ang kahinaan at takot sa kanyang anyo. Sinasabi ko na nga ba't nagtatapang-tapangan ka lang, Tikboy? Nakita mo ba kung paano kong hinatulan ang mga batang walang silbi, inutil at walang pakinabang? Ganyan din ang mangyayari sa ibang mga batang naririto kapag hindi nila sineryoso ang ipinag-uutos ko. Akala mo ba ay hindi ko rin malalaman na ang huli ng ibang batang naririto ay ikaw ang totoong nakahuli? Hindi mo ba napapansin na may mga palatandaan ang bawat palaso? Anong ibig mo sabihin? Alam ko na gagawin mo yan. At hindi nga ako nagkamali
Dalawa kayong lumabag sa patakaran ko, kasama ng mga batang tinulungan nyo. Pero hindi ko sila papatayin. Sa pangalawang beses ko sila papatayin. Sa oras na hindi nila kayang manghuli ng mga hayop galing sa kanilang pinagpaguran. Pero kayong dalawa ng batang si Sarah, parurusahan ko kayo. Pagbubuhatin ko kayo ng 1 galon na tubig at iaakyat nyo sa bahay ko. Talagang napakasama mo, Mang Barok. Huwag niyo nang idamay si Sarah. Ako na lamang ang parusahan niyo. Wala akong pinipili pagdating sa parusa. Kamatayan lamang ang kapalit sa pagsuway sa mga utos ko. Malakas na sumigaw ang pinunong si Barok dahil sa galit. Maya-maya pa ay kinuha ng mga tauhan ni Barok ang ibang mga bihag. Naiwan silang dalawa ni Sarah. Kahit babae ang kasama niya, nakita niya rin ang tapang sa kalooban nito. Matapang nitong tinanggap ang parusa. Sinimulan nila ang pag-iigib ng tubig. Ni daing mula kay Sarah ay walang narinig si Tikboy. Nahihiwagaan siya sa pagkatao ng batang babae. Para bang alam din ito kung paanong lumaban at ipagtanggol ang sarili. Isang bagay na inakala niyang mahinang bata nang una niya tong nakita. Maya-maya pa ay bigla itong nadapa sa lupa. Natapon ang galon at tinulungan niya itong tumayo. Pero bigla na lamang tumama sa kanyang likod ang malakas na palo ng kahoy mula sa tauhan ni Barok. Sinipa siya nito at napasubsob siya ng pasadsad sa lupa. Tinignan lamang siya ni Sarah. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala at kagustuhang tulungan siya. Kaya lang, biglang nagsalita si Barok na kanina pa pala nakatingin sa ginagawa niya. Palagi mo na lamang akong pinapahanga, Tikboy. Masyado kang nagiging matulungin. Sa muling pagbangon ni Tikboy, naramdaman niya ang matinding gutom. Nanginginig ang kanyang kamay at hindi halos makatayo. Napansin ni Barok ang pamumutla sa muka at labi ni Tikboy. Kaya naman, umalingaw-ngaw ang malakas nitong tawa. Sinasabi ko na nga ba't magugutom ka rin at maghihina? Pero nagpapakita ka ng lakas kahit ang katawan mo ay sumusuko na. Hindi magtatagal ay kakainin mo rin ang mga pagkain na kinakain namin. Hindi. Hindi mangyayari yun. Mas pipiliin ko pang mamatay sa gutom kaysa kumain ng mga pagkain nyo. Ang hirap kasi sa'yo. Masyado kang nagmamagaling. Hindi mo naman talaga kaya. O baka naman, gusto mo pang takutin kita para lamang kumain ka. Ano kaya kung pagsamantalahan ko sa harap mo ang batang si Sarah? Kakain ka na kaya? Huwag na huwag mong gagawin yan. Nakikiusap po ako sa inyo. Malapit na kasing maubos ang pasensya ko sa'yo. Panay ang pagmamatigas mo eh. Hindi mo naman kaya ang magiging kapalit. Siguro naman ay kakain ka na ngayon. Bakit nyo ba itong ginagawa sa akin? Bakit ako? Dahil ikaw lamang ang batang humamon sa pagkatao ko. Isa pa, gusto ko ang pag-uugali mo. Sa tingin ko, mapapakinabangan ko ang tapang mo. Tumingin si Barok sa lalaking humampas ng kahoy sa likod ni Tikboy at sinenyasan nitong dalhin siya sa bahay ng pinuno, habang si Sarah naman ay naiwan at ipinagpatuloy ang pagbubuhat ng tubig. Naramdaman ni Tikboy ang kamay ng lalaking may hawak sa kanyang braso. Kinaladkad siya nito papunta sa bahay ng pinuno. Pagkalipas ng ilang minuto, narating nila ang bahay ni Barok. Pumasok sila sa loob hanggang sa kanyang silid. Itinulak siya ng lalaki pabalya sa loob ng kanyang kwarto. Pagkatapos ay umalis ang lalaki at kinuha siya ng pagkain sa kusina. Pagbalik ng lalaki, may dala na itong 2 plato na merong laman na pagkain.
Kaya naman, nang bigyan siya ng pagkain ng alagad ni Barok, kaliwat kanan ang dampot niya sa pagkain ibinigay sa kanya. Tila masisiraan siya ng ulo sa labis na gutom. Nang maubos niya ang pagkain, ay muli niyang ipinagpatuloy ang pag-iigib ng tubig. Ginawa niya yon para mapadali ang parusa nilang dalawa ni Sarah. Hindi sila makapag-usap dahil nakabantay sa kanila si Barok. Kaya naman, madilim na ang paligid nang matapos sila sa pag-iigib ng tubig. Muli siyang ikinulong sa kanyang silid, habang si Sarah naman ay dinala sa dati nitong kulungan. Hindi kagad dinalaw ng antok si Tikboy. Bigla niyang naalala ang kaibigan ng kanyang ama. Sumulot daw yun kay Mang Asbar na balak bumisita sa kanilang lugar. Kaya natitiyak niyang sa ilang araw niyang pamamalagi sa isla ay alam na rin ito ang nangyari sa kanyang mga magulang. Hindi na malaya ni Tikboy na natulog siyang nakaupo at nakasandal sa dingding. Kinabukasan ay maagang bumangon si Tikboy. Narinig niya ang boses ni Barok. Hindi niya namalayan na nakapasok na ito sa loob ng kanyang silid. Inihagis nito sa kanya ang pana na merong 2 palaso. Siguro naman, alam mo na kung anong ibig sabihin niyan, Tikboy. Babayaran mo ang araw na tumulong ka sa kapwa mo. Babalik ka sa gubat at gusto ko kung ilan ang palaso na hawak mo, yan din ang bilang ng iuuwi mong baboy ramo. Naiintindihan mo ba? Talaga po bang kailangan niyo pa akong pahirapan bago niyo ako patayin? Sinabi ko naman sa'yo, ikaw ang gusto kong paglaruan. Isa pa, may atraso sa akin ang ama mo. Kaya naman, galit na galit ako kapag nakikita ka. Gusto kong pakinabangan ko muna ang husay mo bago kita patayin. Anong atraso sa ng tatay ko? Pinatay niya ang mga magulang ko. Hindi mo ba alam na dating manunugis ang tatay mo? Hindi pa ba sapat na pinatay niyo sila? Kulang pa po ba ang pagpatay sa mga magulang ko para ako naman ang pahirapan mo? Humigil ka! Wala akong panahon sa mga kadramaan mo sa buhay, Tikboy. Kunin mo na ang pana at umalis ka na. Pagbibigyan kita ngayon. Kailangan mong manghuli ng baboy ramo. Dahil kung hindi, mapipilitan akong patayin ang lahat ng mga biyag. Lalo na ang batang babae na si Sarah. Huwag ka naman damay ng ibang tao. Wala silang kasalanan sa'yo. Bata lamang ang kaya mo. Bakit hindi kayo humanap ng katapat nyo? Ano sabi mo? Baka dito pa lang, patayin na kita. Ginagawa yan. Hindi sinasabi. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Tikboy. Kaya naman, bumagsak siya sa sahig kasama ng pana na inihagis kanina ni Barok. Matalim niya itong tinignan. Sa kadahan-dahan siyang tumayo at ipinakita ang matapang niyang anyo. Sinulya pa ni Tikboy ang pana. Sa isip niya ay gusto niya nang gamitin yon para patayin si Barok. Kung hindi lang sa mga buhay na nakasalalay sa kanyang mga kamay, kahapon pa siya nakipaglaban sa mga ito. Hindi niya lang makakaya na marami ang mamatay nang dahil sa kanya. Kaya imbis na makipagtalo, ay dinampot na ni Tikboy ang pana na nakalapag sa sahig. Saka kinuha ang mga palaso. Kukunin mo rin naman pala eh. Ang dami mo pa't sinasabi. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na wala ka nang magagawa, kundi ang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. Hindi na nakipagtalo si Tikboy kay Barok. Tahimik siyang lumabas ng kwarto. Nilampasan niya ito at tinahak ang daan palabas ng bahay nito. Sumalubong sa kanyang pang-amoy ang nabubulok na laman ng tao, kasabay ng pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang balat. Sinalubong siya ng 2 tauhan ni Barok.
Hinawakan siya sa dalawa niyang braso na parabang takot na tumakas siya. Huwag niyo na akong hawakan. Hindi naman ako tatakas eh. Wala na akong magagawa, kundi ang sumunod sa pinuno niyong duwag. Saka lamang naramdaman ni Tikboy ang pagluwag ng kamay ng mga ito sa braso niya. Nanlilisik ang mga matang dumiretso ng paglalakad papunta sa gubat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Nang mapag-isa na siya sa daan na tinatahak papasok sa kakauyan, hindi na napigilan ni Tikboy ang sariling damdamin. Umagos na ang masaganang luwa sa kanyang mga mata. Bigla niyang naisip ang kanyang mga magulang. Gusto niyang magtanong sa Diyos bakit kailangan niyang pagdaanan ang mga ganong pagsubok. Kaya naman, ang malalaking hakbang ng paa niya naging mabigat at punong-puno ng galit. Naghanap siya ng mga baboy ramo sa gubat. Lahat ng makasalubong niyang hayop ay agad niyang pinapatay. Wala siyang pinalampas. Lahat ay pinatumba niya na tila doon niya ibinubunton ang galit niya. At sa huling pagpapabagsak niya sa baboy ramo, bigla siyang nakarinig ng boses ng isang lalaki sa kanyang likuran. Aba, masyado ka naman yatang malupit pumatay sa mga hayop. Wala kang patawad, kahit bata yung baboy mo. Dahan-dahan na lumingon si Tikboy sa gawin ng kinaroroonan ng boses. Nakita niya ang isang lalaki na sa tingin niya ay kaedad lang ito ng kanyang ama. Matangkad at malaki ang pangangatawan, para bang sanay sa pangangaso. Dala nito ang isang kakaibang pana na sa tingin niya ay hindi ito kauri ng mga alagad ni Barok. Sino po kayo? Ako ang dapat magtanong yan sa'yo. Bakit ganyan na lamang ang galit mo sa mga hayop? Dahil pakiramdam ko po, ang lupit ng Diyos sa akin. Hindi ka taga rito, tama ba? Tama po kayo. Kayo po, dito po ba kayo nakatira sa gubat? Hindi. Naghahanap lamang ako ng pagkain ko. Isang araw pa lang ako nangangaso rito. Hindi po kayo dapat nandito. Umalis na po kayo. Bago ka pa mahanap ng mga taong bumiyag sa amin. Teka, sandali lang. Ano bang ibig mo sabihin? Hindi niyo po ba alam? Teritoryo po ito ng mga aswang. Paano kung makita ka po nila rito? O di kaya naman ay mabihag ka nila at patayin? Aswang baka mo? Anong uri sila ng aswang? Aswang na kubot po. Malupit sila at walang awa kung pumatay. Nakilala ko na ang pinuno nila at mabait naman ang pakikitungo nila sa akin. Pero sinabi ko na may lahi rin akong aswang. Kaya nakapasok ako sa islang to. Huwag po kayo maniwala sa kanila. Nagkukunwari lamang silang mabait. Pero ang totoo, mga halimaw sila. Kaya umalis na po kayo rito. Hindi ako natatakot sa kanila. Isa pa, wala naman akong ginagawang masama eh. Kaya ko rin naman ipagtanggol ang sarili ko kung sakali. Kahit na po, kailangan nyo na pong umalis. Bumalik na po kayo sa lugar nyo. Bakit mo ba ako'y pinagtatabuyan? May hinahanap ako sa isla na to at hindi ako uuwi hanggat hindi ko siya nahahanap. Teka, ano bang meron sa isla na to? Lahat po kami ay bihag nila. Pinahihirapan nila kami. Gustuin man namin tumakas, subalit mapapahamak po mga kasama kong bihag. Ang ibig mong sabihin, lahat ng mga batang nakita ko kahapon ay mga biyag nila? Bakit nila ginagawa yun? Ginagamit po nila para sa pangangaso ng mga pagkain nila. Marami na po silang pinatay. Kasama ang mga magulang ko. Kung totoo mga sinasabi mo, kailangan mong itakas sa mga kasama mo, bata. Wala pong ibang paraan eh, kundi ang patayin ng lahat ng aswang na nakatira sa islang to. Kung gusto mo mamayang gabi, tutulungan kitang maitakas sa mga kasama mo. Saka tayo magplano ng pagtakas nyo sa isla na to. Baka nandito rin ang taong hinahanap ko eh.
Teka, totoo po bang sinasabi nyo? Itatakas niyo po kami? Pero baka pati po kayo ay madamay sa amin. Wala na akong pakialam kung madamay pa ako sa inyo. Alam mo bang, dati akong palaboy nun. Kung hindi ako tinulungan ng matapat kong kaibigan, wala rin ako sa katayuan ko ngayon. Pinag-aral niya ako at tinulungan din na makaahon sa buhay. Kahit siya naman ang nahihirapan. Ibinabalik ko lang kung ano ang ginawa niya sa akin. Kahit sa ibang tao. Ang kaibigan niyo po bang hinahanap niyo rito sa isla? Hindi. Kundi ang kanyang nag-iisang anak. Patay na ang kaibigan ko. Hindi ko alam kung sino pumatay sa kanya. Nakakalungkot lang na ang pagkikita namin ay diretso sa paglilibing sa kanya. Ako pa naglibing sa matalik kong kaibigan. Nakakalungkot naman po palang sinapit niya. Parang yung mga magulang ko. Hindi ko man lang po sila nakitang mainibing. Magkikwento pa sana si Tikboy nang marinig niya ang tunog ng tambol. Hudyat yun ng pagtatapos ng kanyang paghahanap sa mga hayop sa gubat. Bago po ako umalis, gusto ko munang makilala kayo. Ako po si Tikboy. Ako naman si Merto. Kuya Merto na lang ay tawag mo sa akin. Sige na, mag-iingat ka, boy. Sa dalampasigan tayo magkita. Ako na ang bahala sa ibang mga biyag. Makakagawa ako ng paraan kung paano makakalapit sa kanila. Pagkatapos nilang mag-usap ni Merto, ay malalaki ang hakbang ng paa na nilisan na ni Tikboy ang lugar na yun. Tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib dahil sa wakas ay meron na sa kanilang tutulong. Kailangan niyang magtiwala kay Merto upang mailigtas ang buhay ng kanyang mga kasama. Kaya naman, masigla ang kilos ni Tikboy habang iniipon niya ang mga baboy ramo na nahuli niya. Saka pinagsama-samang hinila upang madala sa labas ng kagubatan. Pagkalipas ng ilang minutong panghihila sa mga baboy, butil-butil ang pawis na lumabas sa kanyang noo. Nang makarating siya sa labas ng gubat, nakita niyang nakangising naghihintay doon si Barok. Sa isip ni Tikboy ay konting tiis na lamang at malapit na siyang makalaya sa pagpapahirap ng mga aswang. Ilang hakbang lamang ay nakalapit na siya sa kinaroroonan ng mga ito. Tuwang-tuwa ang mga kasama ni Barok sa huli ni Tikboy. Halos doon pa lang ay gusto nang lantakan ng mga ito ang nahuli niyang mga hayop. Wala sanang magiging problema kahit mga halimaw ang mga ito, kundi nananakit ng mga tao at mga hayop lang ang ginagawang pagkain. Kaya lang, ginagamit ng mga ito ang pagiging aswang upang makapaminsala ng mga taong tahimik na namumuhay sa palibot ng isla. Kaya bago sila umalis sa lugar na yon, ay tila naramdaman ni Tikboy na nakasunod sa kanya si Merto at nakikita ang pangkat ni Barok. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo, Tikboy. Talaga palang mahusay ka sa paggamit ng pana. Malaki may tutulong mo sa amin sa paghahanap ng pagkain. Kaya nga, pakawalan niyo na po ang mga kasama ko. Ako na lamang po ang gawin niyong biyag. Galit na humarap kay Tikboy si Barok at nanlilisik ang mga mata na parang gusto na naman itong saktan siya. Kung pakakawalan ko mga biyag, natitiyak kong tatakas ka. Wala na akong magagamit na panakot sa'yo. Hindi niyo na po ako kailangan takutin. Sapat na ang mga nakita ko. Kung totoong nakakatulong ako sa inyo, ako na lamang ang parusahan at saktan niyo. Nagulat si Tikboy nang bigla siyang sinakal sa leeg ni Barok. Ramdam na ramdam niya ang mahigpit at matigas nitong palad sa kanyang leeg. Kaya nang bitiwan siya nito, ay bumagsak siya sa lupa habang habol ang sariling hininga. Dinuro siya nito sa muka. Sa susunod, napakialaman mo pa ang diskarte ko. Hindi lang yan ang aabutin mo. Tumayo ng tuwid si Barok at tumingin ito sa mga alagad na abala sa paglantak
sa katawan ng mga baboy ramo. Sige, itali niyo ang batang yan, patiwarik, at huwag bibigyan ng pagkain. Huwag niyo ring paiinumin at hayaan niyong mabilad sa init ng araw. Kahit na anong gawin niya sa akin, hindi ako susuko. Lalabanan ko kayong lahat at kapag dumating ang araw na yon, ikaw mismo ang uunahin kong papatayin, Mang Barok. Tagdaan niyo yan! Itaga mo sa bato! Ano pang hinihintay niyo? Itali niyo na ang batang yan! Lagyan ng busal ng bibig dahil masyadong maingay. Balutin ang sako ang katawan nang mas maramdaman niya ang totoong pagpapahirap. Agad na lumapit sa kanya ang dalawang lalaki. Hinawakan siya ng mga ito sa tigkabilaan niyang braso. Nagpupumiglas siya at pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga ito. Pakawalan niyo ako! Bitiwan niyo ang mga braso ko! Huwag niyo akong hawakan! Bakit niyo ba ito ginagawa sa akin? Wala kayong isang salita! Bitiwan niyo ako! Tumahimik ka! Siguro naman, sa gagawin kong ito, ay magtatanda ka na. Magpasalamat ka na lang at pinapahaba ko pa ang buhay mo. Sige na! Ano pang ginagawa nyo? Itali nyo na ang batang yan sa puno. Pahirapan at paluin ng 20 beses sa katawan. Hanggang sa mawala ng malay. Kumilos na kayo, mga inutil! Hindi! Bitiwan niyo ako! Lumayo kayong lahat sa akin! Pakawalan niyo ako! Halos pakaladkad ang ginawang paghila sa kanya ng mga alagad ni Barok. Kahit na anong gawin na pagpupumiglas ni Tikboy, ay tila bulag ang mga ito sa pagsunod sa utos ni Barok. Sa halip ay tuwang-tuwa ang mga ito dahil meron na naman daw silang paglalaruan. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, kinuha ng isang payat na lalaki ang panyo nito sa bulsa at itinali sa kanyang bibig, habang ang isa namang lalaki ay kinuha ang lubid at itinali sa kanyang kamay. Pagkalapit nila sa punong pagtatalian sa kanya, ay nakita niya ang luma at nilalangaw na sako. Yun mismo ang ginamit sa kanya para ipangsaklob sa kanyang ulo. Wala nang maririnig na ingay, kundi ang ungol lang ni Tikboy. Sa kanya naramdaman ang paggapos ng lubid sa kanyang paa at umangat sa lupa. Patiwarik ang pagkakagapos sa kanya, habang ang naririnig niya ay ang tawanan ng mga lalaking nag-aagawan sa pagpalo sa kanyang katawan. Kaya ang sunod na nangyari ay naramdaman niya ang masakit na pagpalo ng matigas na bagay sa kanyang katawan. 2 magkakasunod ang naramdaman niyang palo na tumama sa kanyang likod. Para siyang mauubusan ng hininga. Halos mandilim ang kanyang paningin. Habang sa siwang ng sako ay naaninag niya ang ginagawa ng mga lalaki sa kanya. Halos hindi na mabilang ni Tikboy kung ilang palo ang tinamo niya. Basta naramdaman na lamang niya ang pamamanhid ng kanyang katawan. Pag-iinit ng balat na tinamaan ng matigas na kahoy, kasunod ng mga yabag ng mga paa na papalayo sa kanyang kinaroroonan. Habang umiindayog ang kanyang katawan dahil sa malakas na hangin, sinubukan pa niyang gumalaw ng bahagya. Sa isip ni Tikboy, kailangan niyang magpakatatag, lalo na at may plano sila ni Merto mamayang gabi para tumakas. Ngunit paano niya gagawin yun kung nakatali siya? Hanggang sa tuluyan ng naramdaman ni Tikboy ang pananakit ng kanyang buong katawan at pamimigat ng talukap ng kanyang mga mata. Nagising si Tikboy sa mahinang haplos sa kanyang katawan ng hindi pamilyar na mga kamay. Kasunod ng pagtatanggal ng tali sa kanyang paa at mga kamay. Pinakahuli ang pag-alis ng sako sa kanyang ulo. Naramdaman din niya ang unti-unting pagbaba ng kanyang katawan sa lupa. Nagtataka siya. Alam niyang gabi na, ngunit maliwanag ang paligid mula sa ilaw. Nang magmulat siya ng kanyang mga mata,
ay nagulat siya sa kanyang mga nakita. Dahil ang inaakala niyang liwanag mula sa gasera ay nanggagaling pala sa matandang tumulong sa kanya. Nagliliwanag ang buo nitong katawan, nakangiti, na tila ba hindi nito napapansin ang pagtataka sa anyo ni Tikboy. Sino po kayo? Nasa langit na ba ako? Patay na po ba ako? Hindi ka papatay. Hindi mo ba ako natatandaan, Tikboy? Ako ito, si Lolo Berdoni. Pero bakit po nagliliwanag ang buo niyong katawan? Dahil isa akong diwatang berde, hindi ba't sinabi ko sa'yo na ako ang nangangalaga sa isla na to? Hindi ko na kayang tiisin ang mga nakikita kong pagpapahirap sa'yo. Panahon na para tapusin ang kanilang kasamaan. Hindi po ako makapaniwala na isa pala kayong diwata. Totoo po pala mga diwata? Oo, totoo kami. Kaya makinig kang mabuti. Kailangan mong lumaban, Tikboy. Pigilan mo ang kasamaan nila. Pero paano ko po sila mapipigilan? Sa pamamagitan ng kakayahan mo, Tikboy. Ikaw ang pinili kong bagong tagapangalaga ng medalyon ng Sinag Araw. Ano po, Lolo Berdoni? Ano po ang medalyon ng Sinag Araw? Isang makapangyarihang medalyon na tatalo sa mga aswang. Heto, kunin mo. Panahon na para iligtas ang mga bihag sa isla na to. Pinagmasdan ni Tikboy ang isang uri ng kwintas na may palawit na bilog na bakal. May mga nakaukit na salita na hindi niya maunawaan. Huwag mo na subukang basahin ang mga salitang nakatala dyan. Dahil tanging ako lamang ang may kakayahang umunawa sa lengguwaheng nakapaloob sa palawit na kwintas. Ngunit kapag naisuot mo to sa iyong leeg, magkakaroon ka ng isang gabay na liwanag na tila isang araw na magbibigay sa iyo ng utos kung ano ang mga dapat mong gagawin. Huwag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Inabot ni Lolo Berdoni ang medalyon kay Tikboy. Pagkatapos ay isinuot niya sa kanyang leeg. Ang masasakit niyang katawan, pati na ang mga sugat niya sa likod, ay mabilis na naghilom lahat. Kaagad na bumalot ang malakas na enerhiyang nanggagaling sa kanyang medalyon. Pati na ang paggapang ng malamig na hangin sa kanyang balat na parabang ginagamot ang kanyang mga sugat. Dahil sa malakas na puwersa ng kapangyarihang sumanib sa buong pagkatao ni Tikboy, bigla siyang bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Ang medalyon ng Sinag Araw ay kakaiba sa lahat ng mga medalyon. Ito ay bilog na tila yari sa... At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang karanasang ito, huwag kalimutan ang Sigaw sa Dilim, ang tahanan ng mga kwentong nag-iiwan ng takot at tanong sa inyong isipan. Mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang marinig ang mga bulong ng dilim. Hanggang sa muli. Ingat kayo sa gabi, sapagkat hindi lahat ng ingay sa dilim ay guni-guni lamang.